Sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Leon, binuhusan ng kumukulong tubig si Elara, isang malupit na pagtatangkang pumatay na nag-iwan ng peklat na habambuhay niyang dadalhin habang ipinaglalaban ni Rafael ang katotohanan gamit ang isang lihim na recording. Unti-unting nabubunyag ang karahasang itinago sa likod ng yaman at apelyido. Ngunit kapag nabayaran na ang kasalanan, kaya ba ni Elara na patawarin ang nakaraan upang iligtas ang anak at ang sarili niyang kinabukasan? Mahigpit ang yakap ni Rafael mula sa kanyang likuran. Ang mga braso nito ay tila isang kalasag na pumoprotekta sa kanya mula sa malamig na hanging amihan ng Tagaytay. Mula sa hardin ng mansyon ng mga De Leon, tanaw na tanaw nila ang payapang lawa ng Taal, isang perpektong larawan ng katahimikan. Para sa iba, ito ay isang paraiso. Ngunit para kay Elara, ang paraisong ito ay may mga aninong hindi niya maintindihan. Ang lalim na naman ng iniisip ng mahal ko, bulong ni Rafa sa kanyang tainga, kasabay ng isang matamis na halik sa kanyang sentido. May problema ba, aking Elara? Pumihit siya paharap sa asawa at hinaplos ang makisig nitong mukha. 6 na buwan na siyang buntis sa kanilang panganay. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang minamahal ang lalaking ito. Si Rafael ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. Ngunit sa likod ng pagmamahal na yon, ay may isang munting tinik ng takot na patuloy na tumutusok sa kanyang puso. Wala naman. Mahal. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na napunta ako sa'yo. Sagot ni Elara, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ako ang mas maswerte, sagot ni Rafa, at muli siyang niyakap. Sa mga bisig ng kanyang asawa, panandali ang nawala ang kanyang mga pangamba. Dito, sa yakap ni Rafa, ligtas siya. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa bintana ng mansyon, nakita niya ang isang anino, isang figura na nakatayo roon, nakamasid. Si Doña Imelda de Leon, ang kanyang biyenan. Agad na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga mata nito, kahit sa malayo, ay tila mga punyal na handang sumaksak sa kanya anumang oras. Bigla, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang araw ng kanilang kasal. Ang lahat ay masaya. Ang paligid ay puno ng bulaklak at tawanan. Ngunit bago siya ihatid sa altar, niyakap siya ng kanyang ina at may ibinulong ito sa kanya. Anak, tandaan mo, ang pag-aasawa ay isang sugal, sabi ng kanyang ina habang pinupunasan ng luha sa mga mata nito. Mabait si Rafael, nakikita ko yon. Pero mag-ingat ka sa biyenan mo. Ang mga ngiti niya ay may sariling anino. Noon, hindi niya pinansin ang babalang iyon. Inisip niyang dalalang iyon ng pag-aalala ng isang ina. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa hardin ng mansyon na ito, araw-araw niyang nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Halika na sa loob, Elara. Handa na raw ang hapunan. Yaya ni Rafa, walang kamalay-malay sa paninindig ng balahibo ng kanyang asawa. Ang hapagkainan ng mga De Leon ay mahaba at gawa sa pinakamahal na nara, kumikinang sa ilalim ng isang marangyang chandelier. Ngunit ang karangyaan ng paligid ay hindi makapagtago sa lamig na bumabalot dito. Sa kabisera, nakaupo si Doña Imelda, tuwid na tuwid ang likod. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong kapangyarihan. Kumusta ang pagbubuntis mo, Elara? Tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pangungutya. Sana naman ay inaalagaan mo ng mabuti ang apo ko. Mahirap na. Baka hindi masanay sa karangyaan ng isang batang may dugong karaniwan. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi ito ang unang beses na ipinamukha sa kanya ng biyenan ang kanyang pinagmulan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, malayo sa yaman at kapangyarihan ng mga De Leon. Maayos naman po, Mama. Sagot ni Elara, pinipilit na maging magalang. Malusog po ang baby natin. Mabuti kung ganoon, sagot ng matanda.
bago sumimsim sa kanyang kopita ng alak. Rafael, iho, kailan ang alis mo papuntang Maynila para sa business meeting? Bukas na po ng umaga, ma. Mga 2 araw lang po ako roon. Sagot ni Rafa na tila sanay na sa palitan ng matatalas na salita sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Good evening, Tita Imelda. Rafa, Elara. Pumasok sa silid kainan si Beatrice Gonzales, ang matalik na kaibigan ni Rafa mula pagkabata. Maganda si Bea, sopistikada, at mula rin sa isang mayamang pamilya. Sa unang tingin, mukha siyang anghel. Ngunit alam ni Elara na sa likod ng mga ngiti ni Beatrice ay mayroong isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang bagay na madilim. Bea, tamang-tama ang dating mo. Sabayan mo na kami. Masiglang bati ni Doña Imelda. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Elara na ipinukol sa kanya. Of course, tita! Sagot ni Bea at umupo ito sa tabi mismo ni Rafa. Medyo malapit kaysa sa nararapat. Elara, you're glowing. Ang ganda-ganda mong buntis. Salamat, Bea. Tipid na sagot ni Elara. Sa buong hapunan, pakiramdam ni Elara ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Ang usapan ay umikot sa mga alaala ni Rafa at Bea, sa mga negosyo ng pamilya, sa mga bagay na wala siyang alam. Paminsan-minsan, susulyapan siya ni Bea at ngingitian, isang ngiting tila nagsasabing, hindi ka nabibilang dito. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Rafa na may tatawagan lang sandali sa kanyang opisina. Naiwan si Elara kasama si Doña Imelda sa sala. Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng isang babala. Huminto ito sa kanyang harapan at ang dating malamig na mga mata ay ngayon nag-aapoy sa isang damdaming hindi maitago. Hinawakan ni Doña Imelda ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay mariing bumaon sa kanyang balat. Lumapit ito at bumulong. Ang kanyang hininga ay malamig at puno ng lason. Huwag mong isipin na ang batang dinadala mo ang tuluyang magtatali sa anak ko. Anito, ang boses ay mahina, ngunit matalim na parang patalim. Ang dugo ng mga De Leon ay hindi para sa mga karaniwan lang. Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Elara. Kahit pa kinabukasan na. Ang dugo ng mga De Leon ay hindi para sa mga karaniwan lang. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malupit na paalala ng pader na nakapagitan sa kanya at sa pamilyang pinasukan niya. Ngunit hindi siya susuko. Hindi siya magpapatalo sa takot. Kung kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, gagawin niya. Hindi sa pamamagitan ng pakikipag-away, kundi sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng pagmamahal. Dahil dito, sa halip na magmukmok sa kanilang silid, maagang gumising si Elara. Habang natutulog pa si Rafa, dahan-dahan siyang bumaba patungo sa kusina. May isa siyang plano. Lulutuin niya ang paboritong ulam ni Rafa, ang kare-kare na laging niluluto ng yumaong lola nito. Nahanap niya ang lumang recipe book ng lola ni Rafa sa isang baul sa library at para sa kanya, ang bawat pahina niyon ay isang koneksyon sa pamilyang pilit siyang itinataboy. Habang maingat niyang hinihiwa ang mga gulay at inihahanda ang malambot na buntot ng baka, isang himig ang namutawi sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang munting rebelyon. Ito ang kanyang paraan ng pagsasabing, kabilang ako rito, karapat-dapat ako sa pagmamahal ng anak ninyo. Bawat sangkap na inilalagay niya sa malaking kaldero ay may kasamang dasal. Isang dasal para sa kapayapaan, para sa pagtanggap. Wow! Ang bango naman yan. Anong niluluto mo? Halos mapatalon si Elara sa gulat ng marinig ang boses ni Beatrice mula sa kanyang likuran. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina. Suot ang isang mamahaling bestida
at nakangiti ng napakatamis. Bea, ginulat mo ako, sabi ni Elara habang pilit nang ngumingiti pabalik. Nagluluto ako ng kare-kare. Paborito kasi ito ni Rafa. Oh, what a sweet wife, sabi ni Beatrice palapit sa kanya. Alam mo, yan din ang specialty ng lola ko. May secret ingredient kami dyan na lalong nagpapasarap. Nag-alinlangan si Elara, ngunit ang pagnanais niyang mapahanga ang pamilya ay mas matimbang. Talaga? Ano yon? Isang special na bagoong mula sa probinsya namin, sabi ni Bea, at may kinuha siyang isang maliit na garapon mula sa dala niyang paper bag. Sadyang dinala ko para kay Tita Imelda, pero sige, gamitin mo na to. I promise you, hahanap-hanapin to ni Rafa. Ang alok ni Beatrice ay tila isang sanga ng oliba, isang alok ng pakikipagkaibigan. Sa kabila ng kanyang pagdududa, tinanggap ito ni Elara. Salamat, Bea. Ang bait mo naman. Ano ka ba? Anything for Rafa's happiness, sagot ni Beatrice at tinapik pa siya sa balikat bago umalis. Nang maluto ang kare-kare, hindi maikakaila ni Elara ang sarili niyang paghanga. Ang amoy nito ay dumikit sa bawat sulok ng mansyon. Mas lalo siyang nasabik na ipakita sa lahat, lalo na kay Doña Imelda, na kaya niyang maging isang karapat-dapat na De Leon. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting naglaho pagsapit ng pananghalian. Masarap. Kakaiba ang lasa. Puna ni Rafa pagkatapos ng unang subo. Sabay ngiti sa kanya. Gumaan ang puso ni Elara, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napansin niyang bahagyang napapangiwi si Rafa habang hawak ang kanyang tiyan. Okay ka lang, mahal? Nag-aalalang tanong ni Elara. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa biyahe mamaya, sagot ni Rafa. Pilit nang ngumingiti. Dito na pumasok si Doña Imelda. Tinitigan nito ang pagkain sa plato. Pagkatapos ay tumingin kay Elara na may nanunuring mga mata. Ano bang inilagay mo rito, Elara? Tila hindi hiyang ang anak ko. Wala po, Mama. Sinunod ko lang po ang recipe ng lola ni Rafa. Nanginginig na sagot ni Elara. Pero nagdagdag po pala ako ng bagoong nabigay ni Bea. Sabi niya po, mas magiging masarap daw. Beatrice? Tanong ni Doña Imelda. At isang halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ang bagoong mula sa kanila. Iho, baka naman may allergy ka sa isang sangkap doon. Alam mo na, ang mga pagkain ng mga probinsyano, minsan ay masyadong matapang para sa atin. Para kay Elara, ang bawat salita ay isang sampal. Si Rafa, na ayaw ng palakihin ng gulo, ay tumayo na lang. Hindi, Ma. Okay lang ako. Siguro naparami lang ng kain. Elara, salamat sa pagluto. Aakyat na muna ako para mag-empake. Naiwan si Elara sa hapagkainan, kasama si Doña Imelda na nakatingin sa kanya na may pagtatagumpay sa mga mata. Pakiramdam niya, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nabaliwala. Puno ng pagkadismaya, tumayo siya at nagsimulang magligpit ng pinagkainan. Dinala niya ang mga plato sa kusina. Habang naghuhugas, narinig niya ang boses ni Doña Imelda at Beatrice na nag-uusap sa kalapit na terasa. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pangalan niya ay malinaw na binanggit. Magaling ang pagkakatimpla mo kanina, Beatrice. Isang maliit na bagay lang, pero sapat na para maipakita kung saan siya lulugar. Sabi ni Doña Imelda, may halong paghanga sa boses. Siyempre naman po, tita, sagot ni Bea. Ang boses ay puno ng paglalambing. Gagawin ko po ang lahat para protektahan si Rafa. Hindi siya nababagay sa isang babaeng walang alam, kundi magluto ng pagkaing nakakasama pa sa kanya. Nanigas si Elara sa kanyang kinatatayuan. Ang garapon ng bagoong, ang allergy. Ang lahat ay planado. Hindi iyon isang aksidente. Iyon ay isang patibong. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at walang takot na lumabas sa terasa upang harapin sila.
Hinarap niya si Beatrice, ang mga mata niya ay nagliliyab. Sinadya mo yun! Narinig ko kayo! Nagulat si Beatrice, ngunit mabilis itong nakabawi. Ang mukha nito ay biglang naging larawan ng isang inosenteng biktima. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Elara, anong sinasabi mo? Tinulungan lang naman kita. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Elara, hindi na napigilan ng sarili. Sakto namang bumaba si Rafa, narinig ang sigaw niya. Anong nangyayari dito? Rafa? Umiiyak na, sabi ni Beatrice. Tumakbo ito sa likod ni Rafa na parang naghahanap ng kanlungan. Hindi ko alam. Nagagalit sa akin si Elara. Pinagbibintangan niya akong sinadya kong pasamain ang pakiramdam mo. Tumingin si Rafa kay Elara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagkadismaya. Elara, tama na. Bakit ka ba nagkakaganyan? Nagseselos ka lang. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Elara na parang isang matalim na kutsilyo. Ang kanyang asawa, ang lalaking dapat kakampi niya, ay hindi naniwala sa kanya. Sa mata ni Rafa, siya ang kontrabida. Siya ang masama. Ang biyahe papuntang Maynila ay naging isang impyerno para kay Rafael. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng kanyang sasakyan palayo sa Tagaytay ay tila 1 kilometrong naglalayo sa kanyang puso mula sa kapayapaan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena kanina. Ang nag-aapoy na mga mata ni Elara na puno ng sakit at pagkadismaya, ang mga pekeng luha ni Beatrice na tumutulo na parang perlas, at ang malamig, nagtatagumpay na tingin ng kanyang ina. Nagseselos ka lang. Ang mga salitang binitiwan niya ay bumalik upang saksakin ang sarili niyang konsensya. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi lang selos ang dahilan. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit ano ang magagawa niya? Mula pagkabata, sinanay siya ni Doña Imelda na huwag itong questionin na ang salita nito ay batas. Ang pagsuway dito ay katumbas ng isang malaking digmaan sa loob ng kanilang pamilya. Isang digmaang lagi niyang iniiwasan. Pagdating niya sa kanyang hotel room sa Manila, ang unang ginawa niya ay tawagan si Elara. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit sa simpleng paraan. Ngunit pagkatapos ng ilang ring, ibang boses ang sumagot. Hello? Boses ni Doña Imelda, malamig at formal. Ma, nasaan po si Elara? Bakit kayo po ang sumagot sa telepono niya? Nagtatakang tanong ni Rafa. Iho, ang asawa mo ay nagpapahinga sa kanyang silid. Tila napagod sa ginawa niyang iskandalo kanina. Sagot ng kanyang ina, may bahid ng panunumbat. Bago pa man makasagot si Rafa, narinig niya ang boses ng ina na tila ibinulong palayo sa mikropono ng telepono. Ngunit sapat na para marinig niya. Huwag kang umarteng parang biktima dito, Elara. Akala mo ba maniniwala sa'yo ang anak ko? Isa ka lang hamak na tagalabas sa pamilyang ito. Isang malutong na click ang narinig ni Rafa. Ibinaba na ng kanyang ina ang tawag. Nanigas si Rafa sa kanyang kinatatayuan. Hawak pa rin ang telepono sa kanyang tainga. Ang mga salitang iyon, ang lason, ang kalupitan. Kinumpirma niyon ang lahat ng kanyang hinala. Totoo ang sinasabi ni Elara. Biktima nga siya. At siya, ang kanyang asawa, ang dapat na tagapagtanggol niya, ay wala man lang nagawa. Isang matinding galit ang kumulo sa kanyang dibdib, galit sa kanyang ina, at higit sa lahat, galit sa sarili niyang kaduwagan. Paano niya proprotektahan ang kanyang mag-ina kung siya mismo ay takot harapin ang sarili niyang ina? Magdamag siyang hindi nakatulog. Nagpabalik-balik siya sa loob ng kwarto, ang isip ay gulong-gulo. Paano? Paano niya palalabasin ang katotohanan? Salita, laban sa salita. At sa laban na yon, alam niyang laging mas matimbang ang salita ni Doña Imelda. Kailangan niya ng ebidensya, kailangan niya ng patunay. Sa gitna ng kanyang desperasyon, binuksan niya ang kanyang laptop.
Nag-umpisa siya sa paghahanap ng mga artikulo. How to deal with a manipulative mother. Signs of verbal abuse and... Ngunit wala sa mga ito ang nagbigay sa kanya ng solusyon. Hanggang sa isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na mapanganib at tila isang pagtataksil. Ngunit para sa kanya, ito na lang ang natitirang paraan. Nanginginig ang mga daliri niyang nag-type sa search bar. Voice-activated recording app. Libo-libong resulta ang lumabas. Nagbasa siya ng mga review, naghahanap ng pinakamadaling itago, iyong hindi mapapansin. Habang ginagawa niya ito, isang boses sa kanyang isip ang sumisigaw. Mali ito, Rafa. Isang paglabag ito sa tiwala ni Elara. Ngunit isa pang boses, mas malakas at mas desperado ang sumasagot. Hindi ito para manmanan siya. Ito ay para protektahan siya. Ito ay para sa atin. Kinabukasan, hindi na niya tinapos ang kanyang business meeting. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam at agad na umuwi. Habang nagmamaneho pabalik ng Tagaytay, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila pasan na niya ang buong mundo. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid. Gabi na. Naabutan niyang mahimbing na natutulog si Elara. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa kanyang malaking tiyan na para bang niyayakap ang kanilang munting anghel sa loob. Ang payapang mukha nito ay lalong nagpatindi sa bigat ng kasalanang nararamdaman niya. Sa tabi ng kama, sa ibabaw ng bedside table, nakalagay ang telepono ni Elara. Lumapit siya. Bawat hakbang ay maingat na maingat. Kinuha niya ang telepono. Malamig ito sa kanyang mga kamay na pinagpapawisan. Nanginginig. Binuksan niya ito. At mabilis na hinanap ang App Store. Bawat segundo ay parang isang oras. Paano kung magising siya? Paano kung mahuli siya sa ginagawa niyang pagtataksil? Pagtataksil. Iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit iwinaksin niya ito. Hindi ito pagtataksil. Sabi niya sa sarili, ito ay proteksyon. Ilang sandali lang na i-download na niya ang app. Mabilis niyang ininstall ito, isinara ang lahat ng notifikasyon at maingat na itinago ang icon sa isang folder na hindi madalas buksan ni Elara. Itinakda niya ito na automatikong mag-record kapag may nakitang malalakas na boses o partikular na mga salita. Patawarin mo ako, Elara. Halos hindi marinig na bulong niya sa hangin. Para ito sa'yo. Para ito sa pamilya natin. Maingat niyang ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto na para bang isa itong bomba na maaaring sumabog anumang oras. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang gilid ng kama at humiga. Ngunit hindi na siya makatulog. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang babaeng payapang natutulog, walang kamalay-malay, sa paninirang puri na natatanggap at sa panlalamang na ginagawa ngayon ng sarili nitong asawa. Ang babaeng nangako siyang proprotektahan sa harap ng Diyos. Ngunit sa gabing ito, sa likod niya, gumawa siya ng isang bagay na sumisira sa tiwalang yon. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Kinabukasan, si Rafa ang unang nagising. Halos hindi siya nakatulog. Binabantayan ang bawat paggalaw ni Elara. Kinakabahan na baka may mapansin itong kakaiba. Nang sa wakas ay gumalaw na ito at dahan-dahang iminulat ang mga mata, isang matamis ng ngiti ang unang sumalubong sa kanya. Good morning, mahal. Bati ni Elara. Ang boses ay malambing pa dahil sa pagkaantok. Good morning! Sagot ni Rafa. Pilit nang ngumingiti. Kamusta ang tulog mo? Mahimbing, sabi ni Elara habang umuunat. Inabot niya ang kanyang telepono mula sa bedside table para tingnan ang oras. Bigla, kumunot ang noo nito. Sabi niya habang tinitingnan ang screen. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Rafa. Bakit kaya? Itinaas ni Elara ang telepono
at ipinakita sa kanya. May lumabas na notification kanina, ang bilis lang. Isang alert tungkol sa high background data usage. Ano kaya yon? Tanong nito. Walang anumang bahid ng pagdududa. Isang simpleng tanong lang. Ngunit para kay Rafa, ang tanong na yon ay isang akusasyon. Nagpanik siya sa loob-loob niya, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Mabilis siyang nag-isip ng palusot. Ah, yan ba? Sabi niya, sinisikap na maging kaswal ang tono. Baka kailangan lang i-update ang software. Mahal. Minsan nagkakaganyan talaga pag luma na ang version. Ako na ang bahala mamaya, aayusin ko. Naniwala naman si Elara. Ngumiti ito at ibinaba ang telepono. Sige, salamat. Mahal. Hay, gutom na ang baby natin. Baba na tayo para mag-agahan. Tumayo na si Elara at pumasok sa banyo upang maghilamos. Naiwan si Rafa sa kama, nakatulala, habang pinakikinggan ang lagaslas ng tubig mula sa gripo. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi siya nabuking, ngunit kasabay niyon ay ang pagkirot ng kanyang dibdib na tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang babaeng mahal niya, ang asawa niya, ay buong-buo ang tiwala sa kanya at sinuklian niya iyon ng isang kasinungalingan. Sa likod ng pintong yon ay ang babaeng pinangakuan niya ng katapatan sa harap ng dambana. Ngunit ngayon, nilagyan niya ng espiya ang pinakapribadong gamit nito. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, kumikilos sa dilim, dahil sa sarili niyang kaduwagan na harapin ang liwanag. Para ito sa atin, muli niyang bulong sa sarili, isang pilit na pangungumbinsi. Hindi niya kayang makitang muli ang sakit sa mga mata ni Elara. Hindi niya kayang manatiling bingi sa mga masasakit na salita ng kanyang ina. Kung ito ang tanging paraan para mabigyan ng ebidensya ang sakit na nararanasan ng kanyang asawa, gagawin niya. Kahit ang kapalit nito ay ang sarili niyang konsensya. Lumabas si Elara mula sa banyo. Nakangiti at sariwa ang itsura. Walang kamalay-malay sa bigat na pasan-pasan ng kanyang asawa. Tara na, yaya nito. Inilahad ang kamay kay Rafa. Hinawakan ni Rafa ang kamay ni Elara. Mainit iyon, puno ng buhay at pagtitiwala. Isang pagtitiwalang hindi niya alam kung karapat-dapat pa ba siyang angkinin. Tumango si Rafa at pilit ng ngumiti. Sige, tara na. Sumunod siya sa kanyang asawa palabas ng silid. Isang asawang nagtitiwala sa kanya ng buong-buo. At siya, si Rafael de Leon, ay isa ng ganap na traidor at tagapagtanggol magkasabay sa iisang katauhan. Nakagawa na siya ng isang desisyon na babago sa kanilang lahat at ang tanging magagawa na lang niya ay magdasal na sana. Sa huli, ito ang tamang ginawa. Para kay Doña Imelda de Leon, ang mansyon sa Tagaytay ay hindi isang tahanan. Ito ay isang kaharian. At sa kahariang ito, siya ang nag-iisang reyna. Ang bawat muebles, bawat haligi, bawat halaman sa hardin ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ang lahat, maliban sa isang bagay, ang pag-ibig ni Rafael para kay Elara. Sa kanyang pribadong opisina, kung saan ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ay naghahari, kinuha ni Doña Imelda ang isang nakakuwadrong litrato mula sa kanyang mesa. Ito ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Don Ricardo de Leon, isang lalaking makisig at makapangyarihan na naglakas loob na kalabanin siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nginang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naging hangal ka, Ricardo, bulong niya sa larawan. Inakala mong matatalo mo ako sa sarili kong pamamaraan. Naalala niya ang mga huling araw nito. Ang pagbabanta na babaguhin ang testamento, na aalisin sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ngunit isang aksidente sa kalsada ang tumapos sa lahat ng pagbabantang iyon. Isang aksidenteng maingat niyang binalangkas. Ibinalik niya ang larawan sa mesa. Ang problema noon ay si Ricardo.
Ang problema ngayon ay si Elara. Ang babaeng iyon, sa kanyang kahinahunan at simpleng pag-uugali, ay dahan-dahang inaagaw ang pinakamahalaga niyang pag-aari, ang kanyang anak. Ang batang dinadala nito ay hindi isang biyaya. Ito ay isang sumpa. Isang permanenteng mantsa sa malinis na dugo ng mga De Leon. Isang banta sa kanyang kontrol. At si Doña Imelda ay hindi kailanman nagpapatalo sa anumang banta. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Beatrice. Hija, pumunta ka rito sa mansyon. May kailangan tayong pag-usapan. Makalipas ang kalahating oras, magkaharap na sila sa terasa. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa na hindi nila ginagalaw. Ang lamig ng hangin ay bumagay sa lamig ng kanilang pinag-uusapan. Beatrice, alam kong nakikita mo ang nakikita ko. Panimula ni Imelda, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Nakikita mo kung paano unti-unting nalalason ni Elara ang isip ni Rafael. Yumuko si Beatrice, ang kanyang mukha ay larawan ng kalungkutan. Opo, tita. Nasasaktan po akong makita siyang nagkakaganyan. He deserves someone better. Someone like me. Exactly, sabi ni Imelda at inabot ang kamay ni Beatrice. Ikaw dapat ang nasa posisyon na yon, Hija. Ikaw ang nararapat para sa anak ko, hindi ang babaeng yon na galing sa kung saang lupalop. Itinaas ni Beatrice ang kanyang tingin, may pag-asa sa kanyang mga mata. Pero tita, mahal na mahal siya ni Rafa at buntis pa siya. Ang pagbubuntis ay isang kahinaan, hindi isang kalakasan, putol ni Imelda. Isipin mo, isang aksidente lang ang kailangan. Isang malungkot na pangyayari na magpapabalik kay Rafael sa tunay na nagmamahal sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Anong ibig niyong sabihin, tita? Hindi direktang sumagot si Imelda. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa mesang katabi nila. Ilang pindot lang at isang notifikasyon ang lumabas sa telepono ni Beatrice. Tiningnan ito ni Bea at lalo siyang nabigla. Isang bank transfer notification, 5 milyong piso. Isang maliit na regalo, sabi ni Imelda, bilang pasasalamat sa iyong katapatan at bilang panimula sa bago mong buhay kasama si Rafael. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan ako. Ang takot sa mga mata ni Beatrice ay dahan-dahang napalitan ng kasakiman at determinasyon. Ang 5 milyon, ang pangako ng isang buhay kasama si Rafael. Ito na ang pagkakataon niya. Ano po ang kailangan kong gawin? Nanginginig na tanong ni Beatrice. Ngumiti si Doña Imelda. Isang nangiting mandaragit. Bukas, may business trip si Rafael sa Maynila. 2 araw siyang mawawala. Tayo lang ang maiiwan dito. Mga buntis, alam mo na, minsan ay nagiging lampa. Madaling madulas, lalo na sa kusina. Naintindihan ni Beatrice ang lahat. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang madilim na plano. Naramdaman niya ang kilabot sa kanyang gulugod, ngunit ang imahe ni Rafael at ang 5 milyong piso sa kanyang bank account ay mas malakas. Tumango siya, dahan-dahan sa simula. Pagkatapos ay may buong paninindigan. Masusunod po, tita. Tumayo si Doña Imelda, kontento sa naging resulta. Tumingin siya sa lawa ng Taal sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na para bang nagpaplano lang siya ng isang simpleng pagdiriwang at hindi ng isang karumal-dumal na krimen. Mabuti, sabi niya, habang nakatalikod kay Beatrice. Maghanda ka. Bukas, kapag umalis si Rafa, matatapos na ang lahat. Ang tunog ng papalayong sasakyan ni Rafael ay parang isang hatol. Habang nawawala ito sa kanyang paningin, kasabay nitong nawala ang natitirang hibla ng kanyang kapanatagan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ngayon, opisyal na siyang mag-isa, kasama ang 2 taong alam niyang may galit sa kanya. Mag-ingat ka, mahal. Ang huling habilin ni Rafa
Bago ito umalis ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na yon isang simpleng paalala, isa na yung babala. Upang abalahin ang sarili at itaboy ang namumuong kaba sa kanyang dibdib. Nagpa siya siyang maglinis ng kanilang silid. Inayos niya ang mga damit ni Rafa, inayos ang kama, at pinunasan ang bawat sulok. Ngunit kahit anong gawin niya, pakiramdam niya ay may isang pares ng matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang mansyon, sa kabila ng karangyaan nito, ay naging isang malaking kulungan. Bandang hapon, habang nagbabasa siya sa sala, bumaba si Doña Imelda mula sa itaas. Ang paraan ng paglakad nito ay kalkulado. Bawat hakbang ay may awtoridad. "Elara," sabi nito, ang boses ay walang emosyon. "Magluto ka ng sopas de molo para sa hapunan. Yung marami." Bigla akong nagutom. Napatingin si Elara sa biyenan. Isang simpleng utos, ngunit bakit parang may iba itong kahulugan? Bakit kailangan ng napakaraming sopas para sa kanilang tatlo lang? Ngunit bilang isang masunuring manugang, tumango na lamang siya. "Sige po, Mama. Maghahanda na po ako." Ang kusina, na dati niyang naging kanlungan, ay tila naging isang entablado para sa isang dula ng katatakutan. Habang inihahanda niya ang mga sangkap, ang giniling na baboy, ang molo wrappers, ang manok, hindi maalis sa isipan niya ang bigat ng titig ni Doña Imelda. Upang pagaanin ang loob, kinuha niya ang kanyang telepono. Nagpatugtog siya ng malumanay na musika, umaasang ang himig ay itaboy ang kanyang mga pangamba. Para hindi mabasa o matalsikan ng kung anuman, ipinatong niya ito sa isang mataas na estante sa gilid, malayo sa kalan. Nakasandal ito ng maayos. Ang screen ay nakaharap sa kanya. Sandali niyang sinilip ang isang recipe video bago ito iwanan. Ang screen ng telepono ay dahan-dahang nagdim at namatay. Ngunit sa likod nito, ang voice-activated recording app na hindi niya alam ay nanatiling gising, isang tahimik na saksi, naghihintay sa anumang malakas na tunog. Ang tunog ng kumukulong sabaw at ang ritmikong paghiwa niya ng mga sangkap ay pansamantalang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nabasag nang magring ang kanyang telepono. Si Rafa. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at sinagot ang video call. "Mahal, kamusta ka na dyan?" Bungad niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Ang mukha ni Rafa sa screen ay puno ng pag-aalala. "Ako dapat ang magtanong niyan. Ayos ka lang ba? Si Mama, si Bea?" Oo naman. Ayos lang kami dito." Pagsisinungaling niya. "Heto, nagluluto ng sopas, utos ng mama mo." Tinitigan siya ni Rafa na para bang sinisipat ang kanyang kaluluwa. "Elara, mag-ingat ka dyan please. Uuwi ako agad bukas. Kung may kailangan ka, kahit ano, tawagan mo agad ako ha?" "Oo, mahal. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita," sabi ni Elara, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Mahal na mahal din kita," sagot ni Rafa, bago maputol ang tawag. Ang pagkawala ng mukha ni Rafa sa screen ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa kanyang dibdib. Mas lalo niyang naramdaman ang kanyang pag-iisa. Habang hinahalo niya ang sopas, naramdaman niyang may pumasok sa kusina. Si Beatrice. Hindi ito nagsalita. Nakatayo lang ito sa isang sulok. Pinapanood siya. Ang bawat paghalo niya sa sandok ay tila sinusundan ng mga mata nito. "Ang laki naman ng niluluto mo," biglang sabi ni Beatrice. Ang boses ay kakaiba. Parang may piyesta. "Marami raw kasing gustong kumain si mama mo," sagot ni Elara. Hindi ito nililingon. Lumapit si Beatrice sa tabi ng kalan. Hindi siya tinitingnan nito, kundi ang kumukulong sopas. Nakatitig ito sa mga bula na pumutok sa ibabaw ng sabaw na may kakaibang paghanga, na para bang iyon ang pinakamagandang bagay na nakita nito sa buong mundo. "Alam mo," bulong ni Beatrice, "ang init niyan. Isang maling galaw lang, pwedeng makapaso, pwedeng makasunog ng balat."
Nanindig ang balahibo ni Elara. Dahan-dahan niyang nilingon si Beatrice. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bea, ano bang sinasabi mo? Wala naman, sabi nito, at tumawa ng bahagya. Nag-iingat ka lang daw. Mahirap na, baka madisgrasya ka. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng kusina na parang walang nangyari. Naiwan si Elara na nanginginig, hawak ang sandok na parang isang armas. Ang simpleng pagluluto ay naging isang pagsubok sa kanyang katinuan. Ang bawat tunog, ang pagpatak ng gripo, ang ugong ng refrigerator, at higit sa lahat, ang bulubok ng kumukulong sopas ay tila isang banta. Nang sa wakas ay naluto na ang sopas, pinatay na niya ang apoy sa kalan. Napabuntong hininga siya. Natapos na. Ligtas na siya. Iyon ang akala niya. Habang nagpupunas siya ng mga kamay, sabay na pumasok sa kusina si Doña Imelda at Beatriz. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang emosyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. At pagkatapos, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Click! Ang tunog ng kandado sa pinto ng kusina. Nilock nila ito. Humarap sa kanya si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sa likod nito, nakangisi si Beatriz. Elara, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Kailangan nating mag-usap. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay parang putok ng baril sa loob ng tahimik na kusina. Automatikong napahawak si Elara sa kanyang tiyan, isang kilos ng isang inang gustong protektahan ang kanyang anak mula sa paparating na panganib. Umatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng kusina. Wala na siyang matatakbuhan. Anong ginagawa ninyo? Nanginginig niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Doña Imelda patungo kay Beatriz. Ngumisi si Doña Imelda. Isang ngising walang bahid ng anumang kabutihan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Elara ang tunay na anyo ng kanyang biyenan. Hindi na ito isang mapanuring matanda, kundi isang halimaw na nag-aanyong tao. Ang ginagawa namin, ulit ni Doña Imelda, dahan-dahang lumalapit. Tinatanggal namin ang basura. Tinatanggal namin ang dumi na nagkalat sa malinis na pangalan ng aming pamilya. Hindi ko kayo maintindihan, sabi ni Elara. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya, ramdam na niya. Huwag ka nang magkunwari, Elara. Sigaw naman ni Beatriz, ang kanyang mukha ay napuno ng inggit at galit. Inakala mo ba talaga na hahayaan ka naming sirain ang buhay ni Rafa? Nahahayaan naming magkaroon siya ng anak sa isang katulad mo? Ako ang para sa kanya. Ako. Tumulo ang mga luha sa mata ni Elara, luha ng takot at pakiusap. Parang awa niyo na. Huwag ninyong idamay ang anak ko. Maawa kayo. Ngunit ang salitang awa ay walang lugar sa pusong puno ng puot. Ang batang yan ang pinakamatinding pagkakamali, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay kasing talim ng yelo. At ngayon, itatama namin ang pagkakamaling iyon. Nagpalinga-linga si Elara, naghahanap ng kahit anong pwedeng makatulong sa kanya, kahit anong matatatakasan. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis siyang sinunggaban ni Beatriz mula sa likuran. Ikinulong siya nito sa isang mahigpit na yakap na parang bakal. Ang mga braso ni Beatriz ay pumulupot sa kanya. Pinipigilan ang anumang paggalaw. Bitawan mo ako. Sigaw ni Elara, nagpupumiglas. Bea, maawa ka. Magkaibigan tayo. Hindi tayo kailanman naging magkaibigan. Sagot ni Beatriz, ang hininga nito ay mainit sa kanyang tainga. Isa ka lang hadlang. Hinila nito ang kanyang buhok, itinatagilid ang kanyang ulo para wala siyang magawa, kundi panoorin ang susunod na gagawin ni Doña Imelda. At ang nakita niya ay isang imaheng habambuhay
na susunog sa kanyang alaala. Dahan-dahang lumapit si Doña Imelda sa kalan. Hinawakan nito ang dalawang hawakan ng malaking kaldero kung saan naroon ang kumukulong-kulong sopas. Habang inaangat niya ito, isang demonyong ngamangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang singaw mula sa sopas ay tila usok na nagmumula sa impyerno, at sa gitna niyon ay ang mukha ng purong kasamaan. "Huwag!" Pakiusap. "Huwag!" Pagmamakaawa ni Elara. Ang kanyang sigaw ay puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis ngunit kalkuladong galaw, ibinuhos ni Doña Imelda ang laman ng buong kaldero. Ang unang dumampi sa kanyang balat ay isang matinding init na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. At pagkatapos, ang sakit. Isang di maipaliwanag na sakit. Para siyang sinisilaban ng buhay. Libo-libong nagniningas na karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa kanyang balat, sa kanyang leeg, sa kanyang dibdib, at sa kanyang tiyan. Ang kumukulong sabaw ay parang asido na tumutunaw sa bawat himaymay ng kanyang laman. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito isang ordinaryong sigaw. Ito ay isang sigaw na walang salita, isang tunog ng purong paghihirap, isang ungol ng isang hayop na nasa bingit ng kamatayan. Ito ang tunog ng pinakamatinding pagkakanulo. Binitiwan siya ni Beatrice at bumagsak siya sa sahig. Nagpagulong-gulong siya, sinusubukang patayin ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit wala itong tigil. Ang amoy ng nasusunog na balat ay humalo sa amoy ng sopas, lumilikha ng isang nakakasuya at nakakapangilabot na alingasaw. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa panlalabo ng kanyang paningin, isang bagay ang kanyang naaninag. Sa ibabaw ng estante, sa gitna ng kaguluhan, naroon ang kanyang telepono. Isang maliit na itim na bagay na nakatayo lang doon. Tahimik. Ang lente ng kamera ay parang isang matang nakatitig sa lahat, isang matang hindi kumukurap, isang saksi sa krimeng nagaganap. Ang huling narinig niya bago siya tuluyang nilamon ng dilim ay hindi ang sarili niyang mga daing. Ito ay ang halakhak, ang malakas, walang awang halakhak ni na Doña Imelda at Beatrice. Ang tawa ng mga demonyo na nagdiwang sa kanilang tagumpay. Ang unang bumati kay Elara sa kanyang paggising ay hindi isang pamilyar na boses o isang mainit na yakap. Ito ay ang amoy. Ang matapang na amoy ng antiseptiko at gamot na dumidikit sa hangin. Pagkatapos ay ang tunog, ang ritmikong, walang tigil na pagbip ng isang makinang hindi niya makita. At panghuli, ang sakit. Isang uri ng sakit na gumagapang sa bawat sulok ng kanyang katawan. Hindi ito matalim. Isa itong mabigat at nag-aalab na bigat na para bang ang buo niyang katawan ay isang malaking sugat. Bawat paghinga niya ay may kasamang kirot. Nang sinubukan niyang gumalaw, kahit ang dulo lang ng kanyang daliri, 1,000 nagniningas na sundang ang sabay-sabay na tumusok sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakapatong sa kanya. Tumingin siya sa kanyang mga braso at dibdib. Ang dating makinis niyang balat ay nababalot na ngayon ng makapal na bendahe. Sa tabi ng kanyang kama, sa isang maliit na upuan, nakaupo si Rafael. Nakayuko ito. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang buhok. Mukha itong pagod. Tila ilang taon ang itinanda sa loob lang ng isang gabi. Sa pagkakita niya rito, isang munting hibla ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Rafa, ligtas ako. Nandito siya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang garalgal na tunog lang ang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Rafa, agad na napaangat ng ulo ang kanyang asawa. Ang mga mata nito ay namumula at pagod. Ngunit nang makita siyang gising, isang bahid ng ginhawa
ang dumaan sa mukha nito. Agad itong lumapit at marahang hinawakan ng kanyang kamay ang nag-iisang parte ng kanyang katawan na walang bendahe. Elara, gising ka na. Salamat sa Diyos, sabi ni Rafa. Ang boses ay basag. Tinawagan ako ni Mama. Halos liparin ko ang SLEX makarating lang dito. Sabi niya nadulas ka raw sa kusina. Isang napakalaking aksidente. Elara, anong nangyari? Aksidente? Ang salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Aksidente? Tinitigan niya ang kanyang asawa, sinusubukang iparating sa pamamagitan ng kanyang mga mata ang katotohanang hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Hindi, bulong niya, hindi, aksidente. Ngunit bago pa man niya madugtungan, pumasok ang isang doktor. Mrs. De Leon, buti naman at gising na kayo. Sinuri nito ang mga makina sa tabi niya. Stable na po ang vital signs ninyo, pero kailangan ninyong magpahinga. Malala ang tinamo ninyong second-degree burns. Ang baby ko? Halos hindi marinig na tanong ni Elara. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Ang mukha ng doktor ay naging seryoso. Ang sanggol ay buhay pa, Mrs. Malakas ang tibok ng puso niya. Pero dahil sa tindi ng trauma na naranasan ng katawan ninyo, nasa critical na kondisyon siya. We are doing everything we can. Kailangan ninyong maging matatag para sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Elara. Ang kanyang munting anghel, ang kanyang anak, ay nakikipaglaban din para sa buhay nito. Nang makaalis ang doktor, muli niyang tiningnan si Rafa, nagmamakaawa. Rafa, si mama mo, si Bea. Elara, magpahinga ka muna, sabi ni Rafa, umiiwas ng tingin. Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga, ligtas kayo ng baby natin. Nag-aalala rin sila. Papunta na sila rito. At tulad ng sinabi nito, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda at Beatrice. May dalang isang malaking basket ng prutas at mga bulaklak. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng pag-aalala at awa. Oh my poor Elara, hiha, sabi ni Doña Imelda. Lumalapit sa kanya na para bang isa itong mapagmahal na ina. Napakalaking trahedya. Mabuti na lang at nadala ka namin agad dito. Kumusta ka na, Elara? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. Pinagdasal ka namin buong gabi. Nakatitig lang si Elara sa kanila. Ang galit at pagkasuklam ay kumukulo sa loob niya, ngunit wala siyang lakas na sumigaw. Wala siyang lakas na isumbat sa kanila ang kanilang karumal-dumal na ginawa. Ang kaya lang niyang gawin ay umiling, habang ang mga luha ng kawalan ng kapangyarihan ay tumutulo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, isang pulis ang dumating upang kunin ang kanyang testimonya. Magalang ito, ngunit halatang nagmamadali. Mrs. De Leon, ayon po sa statement ng biyanan ninyo at ni Miss Gonzales, kayo po ay aksidenteng nadulas habang hawak ang isang kaldero ng mainit na sopas. Ito po ba ang nangyari? Tumingin si Elara kay Rafa, naghahanap ng suporta, ngunit ang kanyang asawa ay nakatayo lang sa isang sulok. Gulong-gulo ang isip, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tumingin siya sa dalawang babaeng halos pumatay sa kanya. Nakatayo sila roon, mga perpektong imahe ng pag-aalala. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang mahinang biktima laban sa dalawang maimpluwensyang tao? Hindi. Bulong niya sa pulis. Tinulak. Sinadya. Kumunot ang noo ng pulis. Sinadya? Mrs., wala po kaming nakitang anumang ebidensya ng foul play sa lugar. Malinis po ang kusina at pareho po ang testimonya ng dalawang saksi. Huminga ito ng malalim. Mrs., sa ngayon po, ituturing po namin itong isang malungkot na aksidente sa bahay. Maliban na lang, kung may maipapakita kayong bagong ebidensya, mapipilitan po kaming isara ang kaso. Isara ang kaso. Ang mga salitang iyon, ang pumatay,
sa natitirang pag-asa sa puso ni Elara. Umalis ang pulis. Nagpaalam ang dalawang halimaw. Naiwan siyang muli kasama si Rafa. Ngunit kahit magkatabi sila sa iisang silid, pakiramdam niya ay milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Tumingin siya sa puting kisame, hindi na umiiyak. Wala nang luhang lumalabas. Tanging ang malamig at mabigat na pakiramdam ng pagkatalo. Lahat ay nawala. Ang kanyang katawan, ang tiwala sa kanyang asawa. At ngayon, ang pag-asa para sa hustisya. Nag-iisa siya sa katotohanan ito. Nag-iisa siya sa bangungot na ito. Ang bawat kilometro pabalik sa mansyon ay isang parusa para kay Rafael. Ang mga salita ng pulis, walang ebidensya, ang pekeng pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. At higit sa lahat, ang walang buhay na mga mata ni Elara habang bumubulong ng hindi aksidente ay paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang isipan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang ina na nagpalaki sa kanya o ang asawang isinumpa niyang mamahalin habang buhay? Ang isip niya ay isang malaking digmaan. Nais niyang maniwala sa mas madaling paliwanag. Isang aksidente, isang trahedya. Ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw ng ibang kwento. Isang kwentong napakadilim, napakasakit isipin, ngunit isang kwentong alam niyang totoo. Kailangan daw niya ng gamit ni Elara. Iyon ang sinabi niya sa mga nurse. Ngunit ang totoo, kailangan niyang makita ang lugar kung saan nangyari ang lahat. Kailangan niyang hanapin ang kahit isang maliit na piraso ng katotohanan. Pagpasok niya sa mansyon, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang dating marangyang tahanan ay tila naging isang malamig na musoleo. May amoy ng palinis sa hangin, masyadong matapang na tila may sinusubukang itago. Dahan-dahan, siyang naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kusina ay malinis, masyadong malinis. Ang sahig ay kumikinang, walang bakas ng kahit anong gulo. Ang malaking kaldero ay nakasabit ng maayos sa lalagyan nito. Tuyo at makintab. Ang lahat ay nasa perpektong kaayusan. Ngunit ang kaayusang ito ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Bagkus, lalo itong nagdulot ng kilabot. Ang isang totoong aksidente ay mag-iiwan ng gulo. Ang isang planadong krimen ay mag-iiwan ng perpektong kalinisan. Nagpalinga-linga siya. Ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap ng kahit ano. Isang hibla ng damit, isang basag na gamit, kahit ano. Ngunit wala. At doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakita niya ito. Sa isang mataas na estante sa gilid, nakasandal sa pader, nakalimutan at napabayaan. Ang telepono ni Elara. Para siyang kinuryente. Biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang ginawa niya ilang gabi na ang nakalipas. Ang pag-download, ang pag-install, ang kasalanang ginawa niya dahil sa pag-aalala. Ang app. Nanginginig ang mga kamay niyang inabot ang telepono. Malamig ito, isang walang buhay na piraso ng metal at salamin. Ngunit alam niya, sa loob nito ay maaaring nakatago ang katotohanang magpapalaya sa kanila o ang katotohanang tuluyang wawasak sa kanya. Dala-dala ang telepono, umakyat siya sa kanilang silid. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Kinuha niya ang kanyang earphones, isinaksak sa telepono at isinuot sa kanyang mga tainga. Ayaw niyang may ibang makarinig. Ito ay sa pagitan niya at ng katotohanan. Binuksan niya ang app. May isang mahabang audio file. May petsa ng kahapon. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang pamilyar na tunog ng kusina. Ang paghihiwa, ang mahinang musika, ang pag-awit ni Elara. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagkatapos, ang boses niya, ang video call nila. Narinig niya ang sarili niyang pag-aalala at ang pilit na pagsasaya sa boses ni Elara.
mahal kita." Kumirot ang kanyang puso. Pagkatapos ng tawag, narinig niya ang boses ni Beatrice. Ang mga salita nito tungkol sa kumukulong sopas. Isang maling galaw lang, pwedeng makapaso. Nagsimulang manindig ang kanyang mga balahibo. At pagkatapos, ang pinakakinatatakutan niya, ang tunog ng pag-lock ng pinto. Click. Narinig niya ang lahat, ang akusasyon ng kanyang ina, ang pag-amin ni Beatrice sa kanyang inggit, ang pagmamakaawa ni Elara. "Parang awa niyo na. Huwag ninyong idamay ang anak ko." Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang pandinig. Ang bawat hikbi ng kanyang asawa ay isang dagok sa kanyang kaluluwa. At pagkatapos, ang tunog ng pagbuhos at ang sigaw. Napapikit si Rafa ng mariin. Ang sigaw ni Elara ay isang tunog na hindi niya kailanman malilimutan. Ito ay ang tunog ng impyerno, ang tunog ng purong di masukat na sakit at pagkakanulo. Ngunit ang sumunod na narinig niya ang tuluyang dumurog sa kanya. Ang halakhak, malakas, malamig, mapanuya. Ang halakhak ng kanyang ina at ng babaeng itinuring niyang kapatid, habang ang kanyang asawa ay nag-aagaw buhay sa sahig. Tinanggal ni Rafa ang earphones. Isang ungol ng galit at sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi nagmula sa isang tao, kundi sa isang hayop na nasugatan ng malubha. Sa sobrang galit, sinuntok niya ang pader sa kanyang tabi. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw sa silid, kasabay ng pag-crack ng plaster. Hindi niya ininda ang sakit sa kanyang mga kamao. Ang sakit na yun ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Tumulo ang kanyang mga luha. Luha ng pagsisisi sa kanyang pagkabulag. Luha ng matinding galit sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Luha para sa kanyang asawa na nag-iisa sa pagdurusang yon. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pagdadalawang isip. Mabilis siyang tumayo. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono, ang kanyang ebidensya, ang kanyang sandata. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Walang lingon-likod. Kumaripas siya ng takbo palabas ng silid, palabas ng mansyon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Ang mga gulong ay umikit sa graba. Walang direksyon sa kanyang isip kundi isa. Habang tinatahak niya ang kalsada, halos hindi na niya makita ang daan dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Nagmamaneho siya na parang isang baliw patungo sa istasyon ng pulis. Ang himpapawid sa labas ng mansyon ng mga De Leon ay mabigat. Tila nakikiramay sa bigat ng mga pangyayaring magaganap. Sa loob, abala si Doña Imelda at Beatrice sa pag-aasikaso ng hapunan. Ang kanilang mga kilos ay magaan. Ang kanilang mga ngiti ay panatag. Para sa kanila, tapos na ang lahat. Ang hadlang ay naalis na. Ang landas ay malinis na para sa kanilang mga plano. Tamang-tama lang ang timpla ng adobo, Bea. Puna ni Doña Imelda habang tinitikman ang niluluto. Siguradong magugustuhan ito ni Rafael pag uwi niya mula sa ospital. Kailangan niya ng masarap na pagkain para maibsan ang kanyang stress. "Siyempre po, tita," sagot ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng tamis. "Gagawin ko po ang lahat para kay Rafa. Ngayong wala na si Elara sa landas namin, maipapakita ko na sa kanya kung sino ang totoong nagmamahal sa kanya." Sa gitna ng kanilang paghahanda, isang malakas na tunog ng sasakyan ang biglang pumunit sa katahimikan. Isang kotse ang humarurot papasok sa driveway na sinundan pa ng dalawang sasakyan ng pulis. Nagkatinginan ang dalawang babae, may bahid ng pagtataka at kaba. Bumukas ang pinto ng mansyon ng malakas. Pumasok si Rafael, ngunit hindi ito ang Rafael na kilala nila. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon nag-aalab sa purong galit at determinasyon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding sakit at pagkamuhi. Sa likod niya,
Sumunod ang 4 na unipormadong pulis. "Rafa, iho, anong nangyayari?" Gulat na tanong ni Doña Imelda. Sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmadong postura. "May mga pulis," sabi naman ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. Hindi sila pinansin ni Rafael. Lumapit siya sa gitna ng sala at humarap sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. "Tapos na ang pagpapanggap," sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. "Tapos na ang mga kasinungalingan ninyo. Rafael, ano bang pinagsasasabi mo?" sabi ni Doña Imelda. Tumataas na ang boses. "Pagod ka lang. Halika, kumain ka muna. Huwag na huwag mong babanggitin ang pagkain sa akin." Sigaw ni Rafa, isang sigaw na yumanig sa buong kabahayan. "Huwag na huwag kang magkukunwaring nag-aalala ka." Kinuha niya ang telepono ni Elara mula sa kanyang bulsa. Itinaas niya ito na parang isang sagradong ebidensya. "Alam ko na ang lahat. Narinig ko ang lahat." Ang mukha ni Beatrice ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Doña Imelda naman ay nanatiling matatag, ngunit isang munting panginginig sa kanyang labi ang naglantad sa kanyang nararamdaman. "Huwag kang mag-alala, ma," sabi ni Rafa na may mapait na ngiti. "Ipaparinig ko rin sa inyo para maalala ninyo." Isinaksak niya ang telepono sa isang portable speaker na dala ng isang pulis. At pagkatapos, pinindot niya ang play. Ang unang umalingaw-ngaw sa marangyang sala ay ang boses ni Elara na nagmamakaawa. "Parang awa niyo na. Huwag ninyong idamay ang anak ko." Pagkatapos, ang malupit na boses ni Doña Imelda. "Ang batang yan ang pinakamatinding pagkakamali." Ang tunog ng pagbuhos at ang nakakapangilabot na sigaw ni Elara. Ang sigaw ay tila nagkaroon ng sariling buhay, gumapang sa bawat sulok ng sala, dumikit sa mga mamahaling kurtina at sinaksak ang puso ng lahat ng nakarinig. Napasigaw si Beatrice at napahawak sa kanyang bibig. Hindi totoo yan." Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang sumunod. Ang malakas na halakhak. Ang tawa ng 2 babae habang ang isa ay nag-aagaw buhay. Biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod si Beatrice, humahagulgol. "Patawarin mo ako, Rafa. Patawarin mo ako. Si Tita Imelda, siya ang nag-utos sa akin. Binigyan niya ako ng pera." Lahat ng mga mata ay napunta kay Doña Imelda. Ngunit hindi siya umiyak, hindi siya nagsisigaw. Tumayo lang siya roon, tuwid na tuwid. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Tiningnan niya ang kanyang anak. Hindi na may pagmamahal, kundi may pagkasuklam. "Oo, ako nga." Pag-amin ni Sebdenia, ang boses ay malamig at walang pagsisisi. "Ginawa ko at gagawin ko ulit kung kinakailangan." "Bakit, ma?" tanong ni Rafa. Ang boses ay basag na sa sakit. "Bakit?" Dito, sa harap ng lahat, isang demonyo ang nagsalita sa bibig ni Doña Imelda. "Dahil mahina ka, katulad ka ng iyong ama." Isang mahinang lalaki na handang ipagpalit ang kapangyarihan at yaman ng pamilyang ito para sa isang hamak na pag-ibig. "Anong ibig mong sabihin?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Imelda. "Ang iyong ama. Akala mo ba aksidente ang pagkamatay niya? Nagbanta siyang aalisin sa akin ang lahat dahil sa mga negosyo ko. Nagbanta siyang iiwan sa iyo ang lahat. Isang duwag, kaya tinapos ko siya, katulad ng dapat kong ginawa sa babaeng iyon." Sa puntong yun, isang bagay ang nabasag sa loob ni Rafael. Ang huling hibla ng pagmamahal at respeto para sa babaeng nagluwal sa kanya ay naglaho na parang abo. Sa kanyang harapan ay hindi na ang kanyang ina. Isa na lamang itong halimaw. "Sergeant Reyes," sabi ni Rafa sa pulis. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, isang nakakatakot na kalma. "Arestuhin niyo na sila." Habang pinoposasan ng mga pulis si Beatrice, na walang tigil sa pag-iyak at pagsisisi, si Doña Imelda
ay nanatiling hindi matinag. Habang isinasakay sila sa police car, isang huling sigaw ang binitiwan niya, hindi para kay Rafa, kundi para sa mundo. Para sa iyo ang lahat ng ito, Rafael. Ginawa ko ang lahat ng ito para protektahan kung ano ang sayo. Ngunit hindi na lumingon si Rafa. Tumayo lang siya roon, sa gitna ng kanyang nawasak na kaharian, nakikinig sa sirena ng pulis na unti-unting humihina sa di kalayuan, habang ang katotohanan, sa wakas, ay malaya na. Lumipas ang 3 buwan. Ang malamig na hanging amihan ng Tagaytay ay napalitan na ng mainit na simoy ng tag-araw, ngunit para kay Elara, ang lamig sa kanyang puso ay nananatili. Ang bawat araw ay isang pakikibaka sa sakit ng kanyang mga sugat na unti-unti nang naghihilom, at sa sakit ng mga alaala na sariwa pa rin. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang kaso ng mga De Leon ay naging laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Si Doña Imelda De Leon at Beatriz Gonzales ay napatunayang nagkasala sa kasong frustrated murder at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang pagkamatay ni Don Ricardo De Leon ay muling binuksan para sa investigasyon. Ang kaharian na itinayo ni Doña Imelda sa kasinungalingan at dugo ay tuluyan ng gumuho. Ngunit ang hustisya, sa kabila ng tamis nito, ay hindi kayang burahin ng mga peklat. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang kama sa ospital, pinagmasdan ni Elara ang kanyang sarili sa salamin sa unang pagkakataon mula noong mangyari ang lahat. Ang dating makinis niyang balat sa dibdib at leeg ay isa na ngayong mapa ng mga peklat. Mapupula, makikapal at magugaspang. Napahawak siya rito at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng awa sa sarili, isa itong luha ng pagtanggap. Ang mga peklat na ito ay hindi simbolo ng kanyang kahinaan. Ito ang paalala ng kanyang kalakasan. Ito ang testamento na dumaan siya sa apoy ng impyerno at nakalabas ng buhay. Ito ang marka ng isang ina na lumaban para sa kanyang anak. At sa pag-iisip nito, napatingin siya sa maliit na crib sa tabi ng kanyang kama. Doon, mahimbing na natutulog ang kanyang munting milagro. Isang batang babae na isinilang 2 linggo na ang nakakaraan, malusog at malakas sa kabila ng lahat. Ang kanyang balat ay mamula-mula. Ang kanyang paghinga ay payapa. Siya ang buhay na patunay na sa gitna ng kadiliman, laging may liwanag. Liwanag! Bulong ni Elara. Iyon ang ipapangalan ko sa'yo. Pumasok si Rafael sa silid, may dalang isang maliit na bouquet ng puting rosas. Sa loob ng 3 buwan, hindi ito umalis sa kanyang tabi. Ito ang nag-alaga sa kanya, nagpakain, nagpalit ng kanyang mga bendahe, at higit sa lahat, humingi ng tawad sa bawat araw na lumilipas. Ang ganda ng pangalan na yan, sabi ni Rafa. Isang malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lumapit siya sa crib at marahang hinaplos ang pisngi ng kanilang anak. Liwanag. Ang liwanag ng buhay natin. Naupo siya sa tabi ni Elara. May inabot siyang isang folder ng mga dokumento. Ano to? Tanong ni Elara. Ibinenta ko na ang mansyon sa Tagaytay, sabi ni Rafa, hindi makatingin ng diretso sa kanya. At lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Mama. Ang kalahati ng pera ay ibinigay ko sa isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang kalahati ay para sa inyo ni Liwanag, para sa pagsisimula ninyo. Pagsisimula ninyo. Hindi natin. Naramdaman ni Elara ang kirot sa mga salitang yon. Rafa! Sa wakas, tumingin si Rafa sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at pagsisisi. Elara, alam kong hindi sapat ang salitang patawad. Ipinagkanulo kita. Hindi kita pinaniwalaan noong panahong pinakakailangan mo ako. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko para doon. Rafa, tapos na. Hindi pa. Putol niya.
Paano tayo magsisimula ulit kung sa tuwing titingnan mo ako, maaalala mo lang ang kaduwagan ko? Paano kung sa tuwing titingnan kita, makikita ko lang ang mga peklat na hindi ko napigilang mangyari? Hinawakan ni Elara ang kamay ng kanyang asawa. Rafa, tumingin ka sa akin. Nanginginig na tumingin si Rafa sa kanya. Sa tuwing titingnan kita, sabi ni Elara, ang boses ay matatag. Ang nakikita ko ay ang lalaking nagligtas sa akin. Ang lalaking nagsiwalat ng katotohanan. Oo, nasaktan mo ako. Pero bumalik ka. At iyon ang pinakamahalaga. Tumulo ang mga luha sa mata ni Rafa. Mga luhang matagal na niyang pinipigilan. May kinuha si Rafa mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi ito isang alahas. Isa itong simpleng susi. Bumili ako ng isang maliit na bahay. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Malayo dito, sa isang probinsya sa tabi ng dagat. Simple lang, walang yaman, walang mansyon. Tanging kapayapaan lang at pag-asa. Itinaas niya ang kanyang mga mata, puno ng pagmamakaawa at pag-asa. Elara, maari pa ba? Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Ang bahay na sinasabi ni Rafael ay higit pa sa simple. Isa itong maliit na kubo na gawa sa kahoy at kawayan, nakatayo sa isang munting burol na tanaw ang walang katapusang asul ng dagat. Ang hangin dito ay malinis at may amoy ng asin, malayo sa mabigat at mapagkunwaring hangin ng Tagaytay. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang alon na humahalik sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon. Isang taon na ang lumipas. Sa maliit na balkonahe ng kanilang tahanan, nakaupo si Elara sa isang tumba-tumba. Habang pinagmamasdan ang papalubog na araw, ang kulay kahel na sinag nito ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang balat. Ang mga peklat sa kanyang dibdib at leeg ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila mapula. Ang mga ito ay naging bahagi na ng kanyang balat, mga pilak na guhit na kumikinang sa ilalim ng araw, mga paalala ng isang laban na kanyang naipanalo. Mama, Mama. Isang munting boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Elara at nakita ang kanyang anak na si Liwanag, na ngayon ay isa ng bibo at maliksing isang taong gulang na bata. Tumatakbo ito palapit sa kanya. Ang mga munting paa ay bahagyang natatapilok sa buhangin. Ang mga braso ay nakalahad para sa isang yakap. Sa likod nito, nakasunod si Rafael, nakangiti habang binabantayan ang bawat galaw ng kanilang anak. Binuhat ni Elara si Liwanag at pinugpog ng halik. Ang tawa ng kanyang anak ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Mukhang napagod ang prinsesa natin sa paglalaro, sabi ni Rafa. Naupo ito sa tabi ni Elara at inakbayan siya. Katulad ng tatay niya, ayaw paawat. Natatawang sagot ni Elara. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafa. Ang buhay nila dito ay simple. Si Rafael ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang guro ng agrikultura sa lokal na paaralan. Ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa mga kabataan. Tinalikuran na niya ang mundo ng korporasyon, ang mundo ng kanyang ina. Dito, sa gitna ng mga mag-aaral na sabik matuto, natagpuan niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera. Si Elara naman ay nagsimulang magsulat. Nagsimula siya ng isang online blog kung saan ibinahagi niya sa isang anonymous na paraan ang kanyang kwento, ang kanyang mga sinusulat tungkol sa pagbangon mula sa sakit, sa pagpapatawad, at sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kadiliman ay naging inspirasyon sa libu-libong kababaihan sa buong bansa. Hindi na siya isang biktima, isa na siyang tanglaw. Isang araw, habang nagche-check siya ng kanilang mailbox, may nakita siyang isang sulat na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, nalaman niyang galing ito sa mga magulang ni Beatrice. Isa itong mahabang liham ng paghingi ng tawad, hindi para bigyang katwiran ang ginawa ng kanilang anak,
kundi para ipahayag ang kanilang matinding kahihiyan at pagsisisi. Nakasulat doon na ang 5 milyong ibinigay ni Doña Imelda ay idinonate nila sa isang burn center. Hindi nito binura ang sakit, ngunit nagbigay ito ng isang uri ng pagsasara sa sugat na yon. Habang magkayakap silang tatlo sa balkonahe, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglamon ng gabi sa araw, isang payapang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga bangungot ay unti-unti nang napapalitan ng magagandang panaginip. Ang takot ay nahalinhan na ng tiwala. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Elara at dinala ito sa kanyang mga labi. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" tanong ni Elara. "Sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng katapangan." Ngumiti si Elara. Tumingin siya sa kanyang mag-ama, pagkatapos ay sa malawak na karagatan sa kanilang harapan. Ang mansyon sa Tagaytay ay isa na lamang malayong alaala. Ang mga multo ng nakaraan ay napawi na ng liwanag ng kasalukuyan. Hindi perpekto ang kanilang buhay. May mga araw pa rin na kapag napapatingin si Elara sa salamin, bumabalik ang isang anino ng sakit. May mga gabi pa rin na nagigising si Rafa mula sa isang masamang panaginip. Ngunit ngayon, hindi na nila hinaharap ang dilim ng mag-isa. Magkasama sila. At dito, sa kanilang munting paraiso, sa tabi ng dagat, sa ilalim ng mga bituin na nagsisimula ng kumislap, alam ni Elara na sa wakas, tunay na siyang nakauwi.